kung mangangailangan pa, ay meron kaming special office dito sa PITX, no? Na pwedeng mag-issue kaagad ng special permit, no? Para yung mga na-traffic na mga bus sa probinsya ay mapalitan, no? And magkaroon ng additional capacity dito sa PITX. Batid ng Department of Transportation o DOTR na pwedeng maipit sa matinding traffic ang mga provincial bus na maghahatid ng mga magbabakasyon sa kanilang mga probinsya ngayong linggo. Posibleng hindi ito agad makabalik sa mga terminal na magiging dahilan ng pagka-stranded ng mga pasahero. Upang maiwasan ito, nag-i-issue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permit para payagang makabiyahe ang mga bus unit kahit sa hindi nila ruta. Sa ngayon, meron ng nasa higit 1,000 special permit ang nai-issue ng LTFRB. Sa regular na proseso, tatagal ng ilang araw o ilang linggo ang pagpapa-aproba ng special permit. Pero para mas madaling ma-issuehan ang mga bus company, ayon sa DOTR, magde-deploy ng LTFRB personnel sa mismong terminal gaya na lang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang hindi kapusin ng masasakyan ang mga pasahero. Ayon sa DOTR, inaasahan din nilang pwedeng umabot sa higit 200,000 ang bilang ng mga pasahero sa PITX sa mga araw ng long weekend. Noong Disyembre ng nakaraang taon nang maitala ang pinakamataas na bilang ng daily passenger count sa PITX na umabot sa halos 204,000. Kaninang umaga, pinangunahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang inspeksyon sa PITX kasama ang iba pang transport officials. Ngayong Monday, napansin namin na marami ng pasahero, no? Ito sa tingin namin ay more than the average of 120,000 per day, no? And nakita naman namin na maayos naman yung daloy ng mga pagkilos ng mga tao dito sa loob, no? Samantala, batay sa ulat ng management ng PITX kaninang alas 3 ng hapon, mayroon umanong 2 driver ng bus ang nagpositibo sa random drug testing mula sa 123 na mga tsuper na sumailalim sa test. Batay sa patakaran ng Land Transportation Office, hindi muna sila makakabiyahe at sasailalim muna sa investigasyon. Simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, papayagan na muli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na dumaan sa EDSA ang mga provincial bus. Pagdating naman sa Miyerkules, March 27, buong araw na silang papayagang makadaan sa EDSA para sa mas mabilis na pagsakay ng mga pasaherong pauwi sa probinsya. Iyan po ay para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalo na yung galing sa probinsya, para po makakater sila ng mas maraming pasahero. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.